Bagong lahat, luma muna. Si Jimmy Butler, technically, 3 games nang hindi naglalaro dahil sumasakit yung tiyan. So hindi joke yun, ito talaga yung report. Ano kayang kinain ni Tito Jimmy, mukhang tahong na panis. Base kasi sa report, kung kailan magpapasko sa US, ay nagkaroon ng discussion di umano ang Miami at Phoenix Suns sa trade sa pagitan ni Butler at ni Bradley Beal. Siguro naman magkakasundo tong dalawan to dahil parehas mainit. Bago kasi ang report na yan, sinabi na ni Sham na hindi interesado ang Miami dito kay Bradley Beal. Pero ngayon mukhang i-reconsider. Bale, swap ang mangyayari kay Butler at kay Beal. Pero dahil mas mataas ang kontrata ni Beal ng nasa 4 na milyon, ay pwede pang makakuha ng isang role player ang Phoenix Suns. Ito ay kung walang issue sa tax apron yung Suns. Base din kay Bobby Marks, hindi mangyayari ang trade ni Butler papuntang Suns dahil si Bradley Beal pa rin ang may desisyon kung gusto niyang magpa-trade or hindi. Si Bradley Beal ang face ngayon ng NBA pagdating sa trade dahil sa kanyang no trade clause. Negative $32 million ang Suns sa second tax apron. Marami pang restriction pagdating sa trade. Ang pag-asa lang talaga nila para makapag-upgrade ay 1:1 trade. Ito yung Butler at Beal. Technically, parang baldado yung Suns pagdating sa kanilang roster. Kasi kapag merong na-injured doon, hindi agad nila mapapalitan ng isang free agent. Kailangan kasi nilang magbawas pa ng player. Hindi rin sila pwede makapag-send ng multiple draft picks sa trade dahil restricted sila doon. Pero ang isa pang issue doon, wala nang pang-trade ng mga draft picks ang Phoenix Suns dahil naipamigay na nila kay Kevin Durant at kay Bradley Beal. Kumbaga wala na sa NBA si Kevin Durant at retire na, ang Suns ay nagbabayad pa rin ng mga draft picks nila. Dahil restricted sila, hindi sila pwedeng kumuha ng buyout player, hindi rin pwede ang sign and trade. Kumbaga si Butler lang yung isa sa mga player ngayon na pasok sa trade dito sa Phoenix Suns. Dahil sa player option ni Butler, kung hindi man maging maganda ang resulta ngayong season, makakapagbuo naman sila ng formidable lineup next season dahil pwedeng bumuo ang Suns ng lineup kapag dinikline ni Butler yung kanyang player option, magkakaroon ng malaking cap space ang Suns. Kumbaga pwede silang bumuo ng lineup bago nila isign ulit si Butler kung sakali. Kaya si Butler lang din ang pag-asa ni Kevin Durant. Marami mga trade rumors kay Butler pero hindi niya denied or inacknowledge ang mga rumors na yon. Prior sa nagkaroon ng trade issue kay Butler sa Miami ay meron pa kasing isang issue doon, yung contract extension. Hindi makakapirma si Butler ngayon ng multi-year contract dahil na rin sa over 38 rule. Ang team naman na merong interest sa kanya prior sa mga trade rumors ay Brooklyn. Kaso nga dahil sa nag-struggle si Butler, sinabi ni Bobby Marks, imposible nang habulin ngayon ng Brooklyn si Butler pagdating ng free agency. Sa Suns naman, hindi lang naman kasi si Bradley Beal ang gusto nilang i-trade, kasama doon si Nurkic. Ang target nilang ipalit kay Nurkic si Nikola Vucevic or si Jonas Valanciunas. Si Nurkic merong $18 million sa kanyang kontrata, si Valanciunas $9 to $10 million. Mukhang mauunahan na naman ng Lakers dahil target nila din big man si Valanciunas, pero may report doon na ayaw ni Valanciunas na pumunta ng LA. Dahil lagpas sa second tax apron ang Suns, si Valanciunas ang pinakamalapit na matrade sa kanila kung gusto nilang magpababa. Pero kung upgrade naman si Nikola Vucevic, $20 million ang meron sa kanya, mas malaki pa rin ang $2 million kay Nurkic. Ang problema nga lang kung merong maibibigay na first round pick ang Suns dahil ang hinahabol talaga ng Bulls na kapalit ni Nikola Vucevic ay first round pick. Nakadepende pa sa katapusan ng season kung kanino mapupunta yung mga draft picks nila or kung mariretain ba nila.